Pangilang balik mo na ngayong araw? Hindi ka ba napapagod? Yun ang bumungad kay Milene pagkapasok niya ng Express Delivery, isang delivery company na kanyang pinagtatrabahuhan. Lumingon siya sa kanyang manager at bahagyang napangisi. Kailangan kumayod eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko, sir. Sagot niya at hindi alintana ang gutom na nararamdaman. Tanghali na at lahat ng delivery riders ay nananghalian na. Ngunit si Milene ay mas piniling magpatuloy sa trabaho para kumita ng malaki ngayong araw. Marami pa bang package na ihahatid, sir? Oo, nasa loob ng warehouse. Kunin mo na lang. Sige po, sir. Salamat. Hindi na siya nagsayang ng oras at mabilis na pumunta ng warehouse. 5 buwan pa lang ang nakakalipas noong matanggap si Milene Fernandez bilang isang woman delivery rider. At malaki ang naging tulong nito sa pagpapaaral niya sa kanyang kakambal na si Marilyn, na ngayon ay nasa kolehiyo na. Pagpasok niya sa warehouse ay tumambad sa dalaga ang napakaraming package na naka-arrange ng maayos sa metal rack. Nag-umpisa na siyang kumuha ng mga parcels at inilalagay niya ito sa kanyang delivery bag na may kalakihan. Bilang lang sa daliri ang mga babaeng kagaya niya na nagtatrabaho bilang delivery rider. Hindi kasi para sa lahat ang pagbubuhat ng mga mabibigat na package at ang pagmamaneho ng motorsiklo. Kung ang ibang babae ay takot maarawan at mausukan sa kalye, siya ay walang inuurungan. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay kumita ng salapi sa legal na paraan. Nang mapuno na ang kanyang bag ay mabilis na siyang umalis at nag-umpisang maghatid ng mga package. Mabuti na lang malalapit lang ang address ng mga pinagdadalhan niya, kaya hindi siya nahirapan. Pero ang huling parcel na i-deliver niya ay may kalayuan. St. Laurel Subdivision? Pagbasa niya sa address ng recipient. Ngayon pa lang ay ramdam na ni Milene ang pangangalay ng kanyang likod dahil 2 oras ang magiging biyahe niya papunta roon. Pero kahit kailan ay wala siyang tinanggihan na parcel. Lahat ay hinahatid niya kahit pamalayo. Kaya kahit kumakalam na ang kanyang sikmura sa gutom, pinili niyang pagganahin ang makina ng kanyang motor at mabilis na nagmaneho papunta sa nasabing address. Samantala, sa mansyon ni Atlas Fortero, pabalik-balik ang paglalakad ng lalaki dahil sa labis na inis. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang branded phone na ginagamit niya sa pagtawag sa kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas bago masagot ang kanyang tawag. Mabilis niyang nilagay ang cellphone sa tenga. Do you really want to end our friendship now, Vince? Galit niyang sabi sa kausap sa kabilang linya. Nasaan ang babaeng ipapadala mo? Nasa baba na ang judge na magsasagawa ng kasal namin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang babaeng binayaran ko. What? Hindi pa rin siya nakakapunta dyan? Tatawag ba ako sa iyo kung oo? Ngayon, nasa na ba siya? Asar niyang sabi. Kating-kati na akong mahawakan ng mana ko. Kailangan ko ng makasal, Vince. Chill ka lang muna, Atlas. Baka naman na traffic lang. Dadating din yun. 2 oras na siyang traffic? Really? Seryosong anya. Baka naman wala ka talagang pinadalang babae at kinuha mo lang ang pera kong pinambayad. Hey, nag-send ako ng picture ng babaeng pakakasalan mo, hindi ba? Saka masyado akong mayaman para kuhanin ng pera mo, no? Oh, so nasan ang babaeng binili mo? Huwag mo sabihing na-scam ka. Wait ka lang, tatawagan ko ulit. Tatanungin ko lang kung nasa na siya. Masyado kang atat. Sagot nito. Bago ibaba ang tawag, napamura na lamang si Atlas dahil sa inis na nararamdaman. At mas lalong nadagdagan ang kanyang inis nang muling tumawag ang kanyang kaibigan at sinabing mukhang na-scam nga ito dahil hindi na sumasagot ang babaeng binili nito upang pakasalan siya. Naihagis na lamang ni Atlas ang kanyang cellphone sa malayong parte ng kanyang kwarto. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip kung paano niya papatayin sa inis ang kanyang kaibigan dahil sa palpak nitong pagplano nang makarinig siya ng pagkatok. Come in. Madiing wika niya at nakita niya ang pagpasok ng isa sa kanyang mga maid. What is it? May babae pong naghahanap sa inyo sa baba, sir. Delivery rider siya at meron daw po kayong package. Napakunot naman ang noon ni Atlas dahil sa narinig. Wala naman siyang matandaan na nag-order siya ng kung anong bagay. Mabilis siyang lumabas ng kanyang kwarto at bumaba upang malaman kung anong package yon. Nadaanan pa niya sa sala si Judge Ortiz na hindi na niya pinansin. Alam niyang inip na ito kanina pa. Pagkalabas niya sa gate ng kanyang mansyon, napansin niya ang isang babaeng naghihintay. Nakayuko ito at may ginagawa sa cellphone. Sa kaliwang kamay ng estranghera ay nandoon ang isang box. Nang mag-angat ito ng tingin sa kanyang direksyon, ay nahigit na lamang ni Atlas ang hininga dahil sa ganda ng babae.
Hindi ito kaputian ngunit hindi rin naman maitim. Tama lang ang kulay nito. Nakatali ang mahaba nitong buhok at nakaipit sa suot nitong itim na sombrero. May kakapalan ng kilay nito, matangos na ilong at bahagyang nakaawang ang mapupulang labi nito. Seryoso lamang na nakatingin sa kanya ang mga mata nitong kulay tsokolate. Sapat na yon para masabi ni Atlas na mataray ang babae, ngunit mas nagbigay yon ng dahilan upang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ang ganda. Parang timang niyang sabi sa isip habang nakatingin sa babae. Pagdating kanina ni Melin sa St. Laurel Subdivision, ay bumungad sa kanya ang nagagandahang mga mansyon na minsan niya ring pinangarap na tirahan noong bata pa siya. Pero pagdating niya sa address ng recipient ay mas lalo siyang namangha. Kulay puti ang buong mansyon. Halatang pinag-isipang mabuti ang pagbuo roon. Pakiramdam niya tuloy ay sobrang yaman ng may-ari ng mansyon. Noong mag-doorbell siya ay isang maid ang nagbukas ng malaking gate. Sinabi niya kaagad na mayroong parcel para kay Atlas Fortero na sa palagay niya ay amo ng maid. Nagpaalam muna ang babae na tatawagin ang amo nito. Habang hinihintay na bumalik ang maid, ay sandali muna niyang binuksan ang kanyang cellphone para mabasa ang text sa kanya ng kanyang kapatid na pauwi na ito galing school. Pagkatapos niyang mag-reply ay ibinulsa na niya ang hawak na cellphone at nang makarinig siya ng yabag na mga paa ay napalingon siya sa pinanggalingan nito. Napansin niya ang isang matangkad na lalaking naglalakad papalapit sa kanya at galing sa loob ng magandang mansyon. Napaawang ang labi ni Melin nang makita ang lalaki. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at seryosong nakatingin sa kanya. Ang gwapo rin itong tingnan kahit magulo ang buhok na parabang ilang beses sinadyang guluhin gamit ang kamay. Maputi ang kutis ng lalaki at kahit malayo pa lang ay amoy na niya ang panlalaki nitong pabango. Dumagtag pa ang matangos nitong ilong at magandang labi, pati ang kilay na makabal. Ngunit ramdam niya ang pagiging malamig at masungit nito kahit na tinitingnan pa lang siya ng lalaki. Nang makarating ito sa kanyang harapan ay parang nakalimutan niya kung paano magsalita dahil masyado siyang na-distract sa presensya ng lalaki. Tumikhim si Melin para ipaalala sa sariling nandito siya upang maghatid ng package. Ikaw po ba si Atlas Fortero? Tanong niya at mabilis naman siyang nakatanggap ng sagot. Yeah, that's me. Why? May package po kayo sir, 10,000 pesos po ito. Saad niya pero napansin niya ang pagkunot ng noo nito. Package? Wala akong natatanda ang nag-order ako online. Sigurado ka bang sa akin yan, miss? Opo, sa inyo po ito naka-address at pangalan mo rin po ang nandito. Tingnan niyo po. Iniharap niya sa lalaki ang pangalan sa package. Hindi sa akin ang package na yan. Umalis ka na. Pagtataboy nito sa kanya, dahilan upang malaki ang kanyang mga mata. Naku, hindi naman po pwede yan, sir. Kailangan niyo pong bayaran to dahil kung hindi ay ako magbabayad. E di bayaran mo. Masyado pong malaki ang 10,000 piso para bayaran ko, sir. Hindi ko po to kayang bayaran. Isang kinsenas ko ng sweldo yun. Labas na ako riyan. Ang sa akin lang ay wala akong package na binili. At hindi ako magbabayad para riyan. Malamang nagkamali lang ang umorder niyan. Giit nito at isasarado na sana ang gate nang mabilis hinawakan ni Melin ang braso nito. Hindi ko talaga kayang bayaran to, sir. Baka naman sa'yo talaga to pero nakalimutan mo lang na nag-order ka. Hindi ko to pwedeng bayaran dahil pang tuition fee ng kapatid ko ang perang daladala ko ngayon. Napansin niyang natigilan ang lalaki sa kanyang sinabi. Binitiwan naman ni Melin ang braso nito at muling nagsalita. At kung hindi ko to babayaran, siguradong baka matanggalan pa ako ng trabaho. Kaya please Mr. Fortero, bayaran mo na to. Hindi naman siguro masakit para sa iyo ang maglabas ng 10,000 pesos. Okay, I will pay that package, but I have a favor. What's your age, miss? 26 na ako. Bakit ho? Ano naman pong pabor niyang sinasabi mo? Marry me, Miss Ryder. Ano? Nababaliw ka na ba, sir? Nalalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang anya. No, I'm serious. Marry me right now. Nasa loob ang judge na magkakasal sa atin. Teka lang naman, sir. Hindi kita maintindihan. Bakit naman kita pakakasalan? Unang-una sa lahat, hindi naman kita kilala. At ikalawa, hindi kita boyfriend. Okay, edi ikaw na magbayad ng package na yan. Sagot nito sa kanya. Isasara na sanang muli nito ang gate nang pigilan niya ito. Joke lang naman, sir. Hindi ka naman mabiro. Ito na nga papakasalan na kita. Saan ba ang kasal natin? Wala sa sariling sang-ayon ni Melin. Nasaan po bang wedding gown ko? Akin na.
I thought you don't want to. May sinabi ba akong hindi? Tinatanong ko lang naman kung bakit kita papakasalan tapos bigla mo naman ako sasaraduhan ng gate. Look, Miss Ryder, kailangan ko magpakasal para makuha ko ang mana ko. Yun ang gustong mangyari ni Dad. At hindi ako sinipot ng babaeng binayaran ko para maging bride ko ngayon. Kaya wala na akong ibang choice. Natahimik naman si Melin dahil sa narinig. Hindi niya alam kung bakit biglang nagkaganito ang lahat. Nag-deliver lang naman siya, tapos biglang may mag-aalok sa kanya ng kasal. Weird pero bahala na. Ano, miss? Papayag ka ba o hindi? Tanong ng lalaki sa kanya. Mukhang naiinip na. Teka lang, ano namang mapapala ko kapag pinakasalan kita, sir? At saka ilang taon ka na ba? Baka naman mamaya magpapakasal ako sa senior citizen. Do I look like 60 to you? I'm only 28 at kapag pinakasalan mo ako, hindi ka na magbabayad ng package. Yun lang? 10,000 lang yun ah. Parang binili mo lang ako ng 10,000 piso. Anong tingin mo sa akin? Mumurahin? Ano bang gusto mo mangyari? Napangisi si Melin sa narinig. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang pera ngayon, pero gipit na siya. Baka naman pwedeng magkaroon ako ng porsyento sa manang makukuha mo, Sir Atlas. Lakas loob na wika niya. Nagbabaka sakali lang naman. Malaking tulong na sa akin ng 10,000 kada buwan. Akala niya hindi ito papayag, ngunit malakas lang itong bumuntong hininga bago magsalita. Fine. What's your name? Melin Fernandez. I'm Atlas Fortero. After this day, you'll be Melin Fortero. Kaagad siya nitong pinapasok sa loob at hindi niya mapigilang mapaawang ang labi sa ganda ng paligid. Nang marating nila ang sala ay nakita niya ang malaking chandelier at ang double staircase na sobrang kintab. Judge Ortiz, nandito na papakasalan ko. Narinig niyang saad ni Atlas. Napalingon naman sa kanila ang isang may katandaang lalaki. Mabilis nitong pinasadahan ng tingin si Melin. Delivery rider? Tanong ng matanda na nagpataas ng kilay kay Melin. Opo, delivery rider uniform po ang suot ko. May problema ba? Seryosong anya, ngunit hindi naman siya sinagot ng matanda. Sanay na siya sa mga panghuhusgang natatanggap niya dahil sa kanyang trabaho na para bang kaisama. Tumikim si Atlas sa kanyang tabi at nagsalita. Can we please proceed now to the wedding? Okay, pwesto na kayo. Sinimulan ng judge ang kasal. Hindi makapaniwala si Melin na kinakasal siya habang suot ang kanyang delivery rider uniform, habang si Atlas sa kanyang tabi ay nakasuot ng tuxedo. Kitang-kita ang pagkakaiba ng mundo nilang dalawa. You may now kiss the bride. Wika ng judge. Nalaki ang mga mata ni Melin sa huling sinabi ng judge. Nang lumingon siya kay Atlas ay nakangisi ito sa kanya habang nilalapit ang muka. Ngunit tinaas niya ang kanyang nakakuyom na kamao. Suntok, gusto mo? Seryosong anya, dahilan upang mapaatras ang lalaki. I'm just joking, hindi naman kita gustong halikan. Pero tandaan mo, Fortero na ang apelyido mo. Napaiwas siya sa huli nitong sinabi. Hindi siya makapaniwalang dahil lang ayaw niyang bayaran ang 10,000 piso para sa package, pinakasalan niya ang lalaking tanging pangalan lamang ang alam niya. Natapos ang kasal na tila walang nangyari. Umuwi si Melin na iniisip pa rin ang ginawang pagpayag sa biglaang kasal sa isang mayaman, gwapo, ngunit hindi niya kilala. Kinabukasan sa mansyon ni Atlas ay maagang bumisita ang kanyang kaibigan na may ngisi pa sa labi na para bang wala itong kasalanan sa kanya. Nagawa mo pang pumunta rito? Ibalik mo sa akin ang pera ko, Vince. Asar niyang saad. Para namang ikakahirap mo kung hindi ko may balik yun. Pero balita ko, naging successful pa rin ang kasal mo kahapon ah. Paano nangyari yun? Kahit naiinis pa rin si Atlas sa kaibigan, ay ikinwento pa rin niya ang nangyari. Delivery rider? Nagpakasal ka sa isang delivery rider? Hindi makapaniwalang tanong ni Vince pagkarinig sa kwento niya. Sunod-sunod ang naging pagtawa nito. Sa tingin mo ba may iba pa akong choice? Kung makatawa ka riyan, parang hindi mo kasalanan na kaya ganun ang nangyari dahil na-scam kang tanga ka. At saka, wala namang masama sa pagiging delivery rider ah. Wala naman akong sinabi ah. Natawa lang ako pare. Shut up. Huhulaan ko ang itsura niya, Atlas. Pandak at mataba, no? Maikli ang buhok niya tapos mukhang nanay. Tapos, she's beautiful. Hutol ni Atlas sa sasabihin pa nito. May katangkaran siya pero mas matangkad pa rin ako. Hindi rin siya mataba. Mahaba ang buhok niya at tama lang ang kulay niya. Totoo?
Sa tingin mo ba magsisinungaling ako? Kahit tanungin mo si Judge at mga katulong ko. Oo na, naniniwala na ako. Pero kamusta naman ang ugali niya? Baka naman masama o kaya gold digger. Mabait naman siya. Sobrang ingay at daldal. Boyish din ang galawan at nakakatawa. May kakapalan din ang mukha niya dahil kumain pa siya rito at nag-take out ng pagkain bago umalis. Ang sabi niya kasi, hindi pa siya nanananghalian. Nagsabi rin siya na sana raw ay magkaroon siya ng porsyento sa manang makukuha ko dahil parang binili ko lang daw siya ng 10,000. She really seems like she came from a poor family, pare. Yeah, ang sabi niya, pang tuition fee ng kapatid niya yung 10,000 kaya hindi niya pwedeng bayaran yung package. Tapos sinamantala mo naman. Grabe ka sa part na yun. I had no choice, Vince. Ikaw lang naman ang may kasalanan kaya nabaling ang atensyon ko kay Melin. Kung hindi ka palpak, di ko sana gagamitin ng 10,000 para pilitin siya sa kasal na yun. Ay naku, ako na naman ang sinisi. Sorry na nga, di ba? Biktima rin kaya ako. By the way, ano na palang balita sa mana mo? Makukuha mo na ba? Hindi ko pa alam kay Daddy. Pero nasabi ko na sa kanya kahapon na kasal na ako. Ang sabi niya lang naman, hintayin ko siyang umuwi galing Dubai. Siguradong gusto niyang makilala ang asawa mo. Ano na lang kayang sasabihin ni Tito kapag nalaman niyang delivery rider ang kanyang manugang? Wala na akong pakialam sa sasabihin niya. Ang mahalaga, sinunod ko ang kasunduang kasal. Okay, sabi mo eh. Nang sumapit ang tanghali ay tinawagan niya ang number ni Melin na kinuha niya kagabi. Ilang sandali lang ang lumipas ay sinagot nito ang kanyang tawag. Ano yon? Walang ganang sagot nito sa kabilang linya. Napakunot naman ang noon ni Atlas dahil sa tono ng boses nito na parang lalaki. She's so boyish. Saad niya sa kanyang sarili. Dito ka na mag-dinner sa mansyon mamaya. Sagot niya at nakarinig siya ng tunog ng parang naglalakad. Sunod ay narinig niya ang hindi pamilyar na boses. Parang may kausap na ibang dalaga. Hoy Melin, ilang buwan na yung utang mo? May plano ka pa bang magbayad? Boses yun ng isang babaeng matanda na dinig ni Atlas sa kabilang linya. Pasensya na talaga, Aling Dita. Walang-wala ako ngayon eh. Alam mo namang may pinapaaral ako. Pero baka sa linggo mabayaran ko na yun. Sagot ni Melin. Sigurado ba yan? Baka naman hindi na naman yan totoo. Totoo na to, Aling Dita. Huwag mo na akong pautangin ulit kung hindi kita mabayaran. Siguraduhin mo lang na mabibigay mo na. Oho, pangako. O siya, sige. Nakarinig ulit si Atlas ng tunog na naglalakad at muli niyang narinig ang boses ni Melin. Hello? Pasensya na, Atlas, narinig mo pa yon. What was that? Tanong niya. Wala lang yun. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Sabi ko, dito ka na sa mansyon mag-dinner. Ha? Bakit naman? Saka ang mahal-mahal ng gasolina. 2 oras kaya ang biyahe papunta riyan. Nagtitipid nga yung tao tapos pagkagastusin mo pa. Ako na magbabayad na para sa gas mo. Pati oras mo babayaran ko. Basta pumunta ka lang. Totoo? Oo, magkano ba ang oras mo? Nako, wag na. Gas at pangkain lang goods na ako ron. Pwede ring take out para sa kambal ko. Okay, deal. Mabuti na lang ay napapayag niya ang babae kahit pa ang dami nitong sinabi. Pagkatapos niyon ay dumiretso si Atlas sa kusina para kausapin ang mga maids na maghanda ng mga pagkain na kakainin nilang dalawa mamaya. Hindi pa rin malinaw sa sarili ni Atlas kung bakit niya niyaya ng kasal si Melin. Kasi kung tutuusin ay marami siyang magagandang kaibigan na pwede niyang yayaing magpakasal. Hindi niya maintindihan kung anong nakita niya kay Melin. Pero sa palagay niya ay iba ito kaysa sa mga babaeng nakilala niya. Samantala, matapos mahatid ni Melin ang huling package para ngayong araw, ay dumiretso na siya papuntang St. Laurel Subdivision. Naiinis pa nga siya dahil pwede pa sana siyang bumalik sa warehouse para kumuha ng mga parcels. Pero hindi na niya yun magagawa dahil kailangan niyang pumunta sa mansyon ni Atlas. Pwede naman niya iyong tanggihan pero baka magbago ang isip ng lalaki tungkol sa pagkakaroon niya ng porsyento sa mana nito. Babawi na lang siya sa kain doon para sulit ang biyahe niya. Nang makarating sa mansyon ng lalaki ay mabilis siyang pinapasok ng maid na para bang kilala na kaagad siya nito. Nasaan si Atlas? Tanong niya, hawak pa niya ang helmet. Nasa dining hall po, naghihintay na sa inyo. Naglakad na sila papasok ng mansyon. Nakita niya si Atlas na nakaupo sa harap ng mahabang lamesa sa dining area. Puno yun ng pagkain.
Simpleng itim na polo at pants lamang ang suot ng lalaki at halatang bagong ligo ito dahil basa pa ang buhok. Habang siya ay paniguradong amoy alikabok na dahil galing sa labas. Mabilis silang iniwan ng maid at lumingon naman ang lalaki sa kanya bago tumayo. Good evening, my wife. Have a seat. Parang kinilabutan si Melin sa itinawag nito sa kanya. Wife? Oo, di ba kinasal tayo? Ah, oo nga pala. Teka, ano bang meron? Bakit niyaya mo ako mag-dinner? Tanong niya pagkatapos umupo at nailapag sa isa pang bakanting upuan ang helmet na hawak. I think it's better if we get to know each other, wife. Gusto ka kasing makilala ni Dad at syempre, hindi naman tayo pwedeng humarap sa kanya nang hindi natin kilala ang isa't isa. Tumango na lamang si Melin at nag-umpisa na silang kumain. Hindi niya alam ang pangalan ng mga pagkain sa kanyang harapan dahil pagkain ng mga yon ng mga mayayaman. Ngunit sarap na sarap pa rin siya. Ano bang gusto mong malaman sa akin, Atlas? Tanong niya sa kalagitnaan ng pagkain. Mabilis naman itong lumingon sa kanya. Just tell me about yourself and I will do the same. Ah, sige. Bale yung mga magulang ko ay sina Marcel at Manuel. Parehas na silang patay. Tapos may kakambal ako, si Marilyn. Si mama ko namatay nung kakapanganak pa lang sa amin ng kambal ko. Sa probinsya kasi, hindi uso ang panganganak sa ospital. Kaya sa bahay lang niya kami niluwal. Nakita siguro ng nanay ko magiging ganito kahirap ang buhay namin kaya hindi na siya gumising nung nahimatay siya. Sorry to hear that. How about your dad? Yung tatay ko naman, galit na galit sa akin. Ako raw kasi ang dahilan kung bakit namatay si mama. Mapait na tumawa ang dalaga. Parang tanga lang, no? Napakababaw. Dalawa naman kaming niluwal ng kakambal ko pero sa akin siya pinakagalit. Ako raw kasi yung huling lumabas. Naiintindihan ko naman yung galit ni Papa pero hindi naman sapat yon para mag-iba ang trato niya sa akin dahil anak pa rin naman niya ako. Right. Did he hurt you physically? Nagangat siya ng tingin kay Atlas. Nakatingin lang ito sa kanya at taimtim na nakikinig. Wala siyang nakikitang anumang panghuhusga sa mga mata nito. Hindi naman, iba lang talaga yung trato ni Papa sa akin. Pinapatigil niya ako sa pag-aaral para magtrabaho. Samantalang nagagalit siya kapag si Marilyn ang nagsabing titigil sa pag-aaral. Ang sabi pa niya, hindi naman ako katalinuhan kaya mas mabuting magtrabaho na lang ako. Namatay na rin si Papa 5 taon nang nakalilipas dahil sa stroke. Tapos ako nang nagpapaaral sa kapatid ko ngayon. Pahinto-hinto siya dahil sakitin ng bata, kaya ngayon 3rd year pa lang. I hope you didn't believe all the things that your dad said. Hindi ko alam. Halos lahat naman kasi ng sabi niya ay totoo. Ikaw ba? Magkwento ka rin ng buhay mo, Atlas. Ano bang sekreto para maging mayaman para hindi ko na kailangan magtrabaho? I don't know. Maybe I'm just lucky that I was born privileged. May gintong kutsara raw ako sa bibig, sabi nila. My parents are Annalyn and Alfonso. Katulad mo, bata pa lang ako namatay na si mom dahil sa cancer sa ovary. Si dad naman ay nagmamay-ari ng Fragrance Sensations na isang perfume company. Since I'm an architecture graduate, ako ngayon ang namamahala ng Metro Design Studio na isang architecture firm na iniwan ni mom nang mamatay siya. Ikaw bang nag-design ng mansyon na to? Yeah. Ang galing mo. Pero pwede bang mag-take out ulit ako ng pagkain para sa kakambal ko? Mahal din kasi ang ulam sa karinderya eh. Paalam niya dahil ang dami pang pagkain na natira sa lamesa pagkatapos nilang kumain. Sure. Di ba yun naman ang sinabi mo kanina? Saka mga maids lang din naman ang kakain yan. Napangiti si Melin nang marinig yon. Nilagay niya ang mga ulam sa plastic na dala-dala niya. May handa talaga siyang plastic lagi sa bag niya. Nang matapos ay nagpaalam na siya sa lalaki. Before you leave, take this. Saad ni Atlas na ikinalaki ng mga mata niya. Para saan yan? Tanong niya. Lilibuhing pera yon. Hindi ba't sinabi mong bigyan kita ng 10,000 kada buwan? Ngayon na yun magsisimula. Hindi mo na kailangan pang maghintay ng linggo para mabayaran yung naniningil sa'yo kanina. Ipambayad mo na to. Sigurado ka ba? Oo naman. May deal tayo, di ba? Salamat. Malaking tulong to sa akin. Kaya kahit nakakahiya, hindi ko na talaga tatanggihan. No worries. Tatawagan na lang ulit kita kapag magdi-dinner tayo kasama si Dad. Ingat ka ha. Tumango si Melin bago tuluyang umalis. Habang nagmamaneho siya ng motor pauwi sa kanyang bahay, ay hindi niya maiwasang mapangiti dahil bukod sa mababayaran na niya ang utang kay Aling Lita,
Makakapag-grocery pa siya gamit ang perang binigay ng lalaki. May puso din pala ang mga mayayaman para sa katulad niyang naghihirap. Ilang araw ang lumipas at nakauwi na nga ang daddy ni Atlas galing sa Dubai. Gusto na nitong makilala ang kanyang asawa. Kaya naman tinawagan niya ito upang ipaalam na ihaharap na niya ito sa ama. Nasaan ka na ba? Tanong niya kay Melin sa kabilang linya. Mamaya pa namang gabi ang dinner ngunit maaga niyang pinapupunta ang babae para sabay silang pumunta mamaya sa bahay ng daddy niya. Nandito pa ako sa bahay. Sandali lang naman. Bakit mo ba ako minamadali? 2 PM pa lang naman ah. Reklamo nito sa kanya. Ano pa bang ginagawa mo riyan? Malamang naghahanap ako ng maayos na damit. Alangan namang harapin ko ang daddy mo na mukha akong basahan. Ay nako, bilisan mo kumilos, Melin. Napailing na lamang siya nang ibaba nito ang tawag. Lumipas ang 2 oras at dumating na nga si Melin. Napanganga siya nang makita ang suot nitong maong pants at isang oversized na t-shirt. Huwag mo sabihin yan ang susuotin mo mamaya sa dinner. Hindi makapaniwalang tanong niya at kahit nakasuot pa ito ng helmet ay napansin na niya ang pagkunot ng noo nito. Bakit? May problema ba sa suot ko? Akala ko magdedress ka. Magdedress? Gagamit ako ng motor papunta rito. Sinong tanga ang magsusuot ng dress habang nagmumotor? Pero hindi ka pwedeng pumunta mamaya sa dinner ng ganyan ang suot mo. Wala akong ibang damit sa bahay kundi mga ganito. Hindi kasi ako mahilig sa mga dress. Malakas na bumuntong hininga si Atlas. Mag-uutos ako sa driver na bumili ng dress para sa'yo. Pagsusuotin mo talaga ako ng dress? Yeah, you have no choice. Hindi ako papayag na makita kang ganyan ni Dad. Halata ang pagkaayaw sa mukha ni Melin, ngunit wala itong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang sinasabi. Ilang sandali lang ang lumipas pagkatapos utusan ni Atlas ang kanyang driver, nakabalik kaagad ito na may dalang black dress. You're really boyish, wife. Komento niya nang mapansin ang pagsimangot ni Melin nang makita ang kabuuan ng dress. Hanggang ibabayo ng tuhod at may maliit na hiwa sa gilid. Kumikinang din yon at simple lang para sa dinner mamaya. Hindi ako maarte. Ang mahal-mahal kaya bumili ng mga dress, samantalang mura lang ang pantalon at mga t-shirt sa ukay-ukay. Mas komportable pang isuot. Anong ukay-ukay? Oo nga pala, mayaman ka. Hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko. Sa ukay-ukay mo makikita ang mga pinakamurang damit. Lahat ng damit ko galing dun. Ang ukay-ukay yung mga used clothes mula sa ibang bansa. Thrift store sa ibang bansa kung tawagin. Seriously? You wear those used clothes? Oo, masama ba? But it's already used, Melin. What if the owner of those clothes is sick or dead people? So? Anong so? Pwede kang mahawa sa sakit nila, wife. Ano ka ba? Hindi mangyayari yun. Bukod sa nilalaban ko yun ng mabuti, pagkabili ko, pinakukuluan ko muna rin yun. Saka di hamak na mas muro sa ukay kaysa bumili ng bago, no? Original din naman yung mga nasa ukay. Poor wife. Sadyang poor ako. Alam mo na yan. But you have no choice but to wear this. Wika niya at itinaas ang dress. Kinuha naman yun ng babae at nagpaalam na magbibihi sa kanyang banyo. Ilang sandali ang lumipas, lumabas na ito. Hapit na hapit kay Melin ng dress. Kahit parang lalaki ang paglalakad nito papalapit sa kanya, ay hindi pa rin maiwasang mamangha si Atlas habang pinagmamasdan to. Lalo na ngayong nakalugay ang mahaba nitong buhok. Bagay ba sa akin, husband? Nakangiting tanong nito nang makalapit. Husband? Parang gustong kiligin ni Atlas kahit na lalaki siya. Ngayon lang siya tinawag na ganoon ni Melin. Kahit na mukhang hindi ito seryoso, para sa kanya'y may hatid na kiliti ang salitang yon. Umiwas siya ng tingin at itinago ang pagkamangha at kilig. Bagay sana, kaso parang mas lalaking lalaki pa ang lakad mo kaysa sa akin. Ang dami mong arte. Pumayag na nga akong magsuot ng ganito eh. Tapos pati paglalakad ko magrereklamo ka pa rin. Lihim siyang napangiti sa naiinis nitong boses. Hindi na lamang siya nagsalita kahit pag gusto niyang sabihin na bagay dito ang dress. Nang sumapit ang gabi ay sabay silang umalis papuntang mansyon ng kanyang daddy. Hindi na makapaghintay si Atlas na mahawakan ng kanyang mana. Pagdating nila sa magarang mansyon ng daddy ni Atlas, ay hindi pa rin mawala ang pagkainis ni Melin dahil hindi siya makapaniwalang nakasuot siya ng dress ngayon. Hinahatak-hatak niya ang dulo ng dress habang naglalakad sila papasok sa loob. Pakiramdam niya ay ang ikli-ikli nito,
kahit na hanggang ibaba lang naman ang kanyang tuhod. Naaasiwa siya at naiisip na para na siyang masisilipan. Can you please stop doing that, wife? Saway ni Atlas na nasa kanyang tabi. Napairap naman siya. Nakasuot ang lalaki ng isang kulay itim na tuxedo na bumagay din sa kanyang suot. Nagmukha tuloy silang magkasintahan. Kahit gopong-gopo siya rito ngayon, ay hindi niya yun aaminin sa lalaki. Where's Dad? Tanong nito sa isang matandang maid na nadaanan nila. Nasa dining hall na, sir. Naghihintay na sa inyo. Pagdating nila sa dining area ay mabilis na nakita ni Melin ang isang matangkad at matipunong lalaki. Kahit kitang-kita na ang katandaan dahil sa puting buhok, ramdam na ramdam pa rin ang otoridad sa aura nito. Good evening, Dad. Bati ni Atlas sa ama. Magandang gabi po, Sir Alfonso. Wika naman ni Melin. Tumango ang matanda pero malamig lamang ang matang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nang mag-umpisa silang kumain ay hindi malaman ni Melin kung bakit hindi siya makaramdam ng gutom kahit na napakaraming masasarap na pagkain sa kanyang harapan. You're finally married, Atlas. But with a delivery rider? Panimula ng ama nito. Napatigil si Melin sa pag-inom ng tubig nang marinig ang huli nitong sinabi. Mabilis siyang lumingon sa matanda na ngayon ay may panghuhusga ang mga matang nakatingin sa kanya. Kanino mo naman nalaman, Dad? Kay Judge Ortiz. Hindi ko alam na ganyan ka pala kadesperadong makuha ang mga mana mo, na kahit sinong babae na lang ipakakasalan mo. Dediretsuhin na kita. Ngayong kasal ka na, tanging kalahati lang ng mana mo ang makukuha mo. Ha? Why? I'm already married. Isn't that enough? Di ba yun naman ang gusto mo? I know, pero makukuha mo lang ang kalahati pa ng mana mo kapag binigyan mo ko ng apo. Nanlaki ang mata ni Melin dahil sa narinig. Si Atlas naman ay hindi naman kaagad nakasagot. But that's unfair, Dad. Hindi naman yun ang napag-usapan natin ah. Bakas na ang pagkainis sa boses ng lalaki. Ngunit ngumiti lamang ang Ginoo. Sino bang masusunod dito? Kung gusto mong makuha ang kalahati ng mana mo, bigyan mo ako ng apo. Kasana naman kayong dalawa ng asawa mo. Wala naman sigurong masama kung bubuo kayo ng pamilya, hindi ba? At kung hindi mo ako mabibigyan ng apo, mapupunta sa pinsan mo ang kalahati ng manang dapat ay sayo. That's unfair. Then do what I said. Hindi na umimik pa si Atlas hanggang matapos ang dinner. Noong pauwi na sila ay halata pa rin ang pagkairita ng lalaki habang nagmamaneho ito pabalik ng mansyon nito. Hindi ako papayag na magkaroon ng anak, Atlas. Seryosong sabi ni Melin. Mabuti nang sabihin niya yun ng mas maaga para hindi na umasa ang lalaki. Ako rin naman. Naiinis lang ako dahil hindi ko buong makukuha ang mana na dapat sa akin. Bakit naman kasi ganoon ang daddy mo? Ang judgmental pa niya. Hindi ako tanga para hindi mapansin na nandidiri siya sa akin dahil delivery rider lang ako. Kahit hindi niya sabihin, halatang hinuhusgahan niya ako. Bakit hindi mo siya kagaya? Bakit parang mata pobre ang daddy mo? I'm sorry about that. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak na kuhanin ang kalahati ng mana ko. Sigurado ka? Oo. Sinunod ko na ang gusto niya at may kalahati na ako ng mana. Sapat na yun. Mabubuhay naman ako kahit wala ang buong pamana ni Dad. I have savings. I have businesses kaya okay na ako. Okay lang sa'yo na mapunta sa pinsan mo yon? Yeah. Kaysa naman i-pressure na naman niya ako para sa bagay na labag sa loob kong gawin. Tama. Pati ako nadadamay sa inyo eh. Oo nga pala, yung kasal natin, legit ba yun? Wala naman akong binigay sa'yo na dokumento ah. Oo, legit yun. Inayos na ng abogado ko yun. Siya na rin ang kumuha ng mga dokumento natin sa mga government agencies. May pirma ka sa marriage contract natin. Yun ang pinaka-importante. Ah, okay. Akala ko lang kasi may takas pa ako at peke ang kasal na yun. Biglaan kasi eh. Nag-deliver lang naman ako pero bigla ako naikasal. Nagsisisi ka ba, Melin? Hindi naman. Basta ba yung kasunduan natin ha? Saka sabi mo naman mag-file ka ng annulment kapag nasa iyo na ang mana mo. At umaasa ako na tutuparin mo yun. Yeah, I will. Hindi alam ni Atlas pero nakadama ito ng lungkot sa isiping maghihiwalay sila. Pagkatapos ng gabing yon ay akala ni Melin ay hindi na ulit sila magkikita ni Atlas dahil wala na namang dahilan. Nabalitaan niya na naisalin na rito ang kalahati ng mana nito. Kaya umaasa siya na abogado na lang ang haharapin niya para sa annulment nila ni Atlas.
Ngunit ng mga sumunod na buwan ay napapansin niya na madalas ang mga pagkakaroon ng mga package sa address ng binata. Kaya isang araw ay hindi na nagtaka pa si Melin na mayroon na namang package para kay Atlas. Nakasimango tuloy siya habang pinipindot ang doorbell ng mansyon nito. Ilang sandali lang ay bumukas ang gate at naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang bumungad sa kanya ang lalaki. Ngunit pansin niyang parang may kakaiba rito. May package po kayo, sir. Formal niyang wika sabay iniabot dito ang box na mabilis naman itong kinuha. How much? 5,000 pesos po. Kumuha naman ito ng pera sa wallet at mabilis na iniabot sa kanya. Kaagad siyang nagpasalamat. Aalis na sana siya nang muli niya itong narinig na magsalita. Melin, can you come inside? Napalingon siya kay Atlas. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanya. Bakit? It's my birthday today, and no one came here to celebrate with me. Besides, we're still married. So can I invite my wife? Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit parang may kakaiba sa lalaki ngayon. Ngumiti siya rito. Pwede ba akong mag-take out ng pagkain? Tumangon naman ito kaya pumayag na rin siyang paunlakan to. Kapansin-pansin ang kalungkutang namamayani sa loob ng mansyon. Wala rin siyang nakikitang mga maid sa paligid na gaya ng dati. Pagdating nila sa sala ay may mga pagkain na nakalagay sa center table at mayroon pang cake. Bakit hindi pumunta ang daddy mo? Tanong niya nang makaupo. Nasa abroad siya. Yung nag-iisa ko namang kaibigan, busy din kaya wala akong kasama ngayon. Ang mga kasambahay mo, bakit parang wala sila? Day off ng mga maids ngayon kaya ako lang talaga mag-isa rito. Kawawa ka naman pala. Birthday na birthday mo, mag-isa ka. Pangaasar niya. Ngunit umiling lang ito at bahagyang natawa. Anyway, how have you been, Melin? It's been 3 months. Anong it's been 3 months? Halos araw-araw ko kayang nakikita ang mukha mo dahil araw-araw ako naghahatid ng package dito. Oo nga pala. Bakit nga pala order ka ng order online? Tinatamad kasi akong pumunta sa store. Pwede ka namang umutos ha. Busy rin sila madalas. But seriously, how have you been, Melin? Nakapagbayad ka na ba ng mga utang mo? Huwag mo sabihin hindi pa dahil kada buwan binibigyan pa rin kita ng 10,000. Napangiti si Melin dahil sa narinig. Maayos naman ako sa mga lumipas na buwan. Nabayaran ko na rin lahat ng mga utang ko. Yung kakambal ko wala nang utang sa school at nakapagtabi na rin ako ng pang-tuition niya sa susunod. At dahil yun sa'yo, salamat talaga ha. Ikaw ba, kamusta? Good to know you're doing fine. Maayos lang naman din ako. Nagpo-focus ako ngayon sa architecture firm ni Mommy. Ah, ganun ba? Kapag yumaman ako, sa'yo ako magpapagawa ng mansyon ha. Pagbibiro ng dalaga. We can build our own house too, since we're still husband and wife. Napaiwas si Melly ng tingin dahil sa narinig. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi niya yun pinansin. Pati na rin ang sinabi ng lalaki. I missed you, Melin. Sabi pa nito. Ano? Sabi ko, miss kita. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka mawala sa isip ko kahit ilang buwan na ang lumipas. I think it's because I'm in love with you. Because if that isn't love, then I don't know what that is. Sinasabi mo lang ba yan dahil gusto mong makuha ang kalahati ng mana mo ha, Atlas? No, why would I? Sinabi ko na sa'yong wala na akong pakialam dun, di ba? Talaga ba? Talaga bang may nararamdaman ka sa akin? Paano? Kailan? Bakit? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Bakit naman ako makikipagbiroan sa'yo? At walang dahilan kung bakit kita mahal. Basta pagising ko isang umaga, ikaw na lang lagi ang nasa isip ko. Bola. Pero alam mo bang hindi ka rin mawala sa isipan ko? Araw-araw ka ba namang may package kaya paano kita makakalimutan? Kahit pilit kong kalimutan ka dahil baka ginagawa mo lang yun para makuha ang kalahati ng mana mo. Pero hindi ko magawa dahil ayaw ka mang aminin. Pero mukhang nahuhulog na rin ako sa'yo. Then, can you be my wife for real? Or girlfriend? Ayaw mo bang manligaw muna? I will, kahit mag-asawa na tayo. I love you, Melin. Let's work this marriage out. Mahal din kita. Sige, dahil birthday mo, pumapayag na ako. Alam ni Melin na yun ang pinakamasayang araw sa buhay nilang dalawa. Natutuwa siya dahil meron ng isang lalaking matatawag niyang sa kanya na handa siyang mahalin at tanggapin.
Kahit hindi siya pamilyar sa mga bagong nararamdaman ay pakiramdam naman niya ay tama yun. Pumasok silang dalawa sa isang relasyon at hindi sila makapaniwalang naging totoo ang kanilang kasal. Ngunit gaya pa rin ng dati na hindi muna sila nagsasama. Kahit kasal na sila, mas pinili nilang dumaan muna sa magnobyo stage. Hindi mo na pala ako magagawang iwan dahil kasal ka na sa akin. Natatawang sabi ni Atlas. Pinapunta ulit siya ng asawa sa mansyon nito. Nasa kwarto sila nito at nanonood ng movie. Yumakap siya sa lalaki. Para namang may plano pa akong iwan ka. Natatawang sabi niya. Magsasalita pa sana siya pero nilipat ni Atlas ang pinapanood na palabas. Napansin niya sa TV ang isang pamilyar na palabas na nasa recently watch ng lalaki. Mabilis siyang humiwalay sa yakap nito at nakangising tumingin kay Atlas. Nanonood ka nun? Bakit? Nag-aaral ka ba ng mga posisyon sa kama? Namula ang mukha nito. Hindi ko yun pinapanood. Dumaan lang sa recommendation. Sus, sinungaling. Pero dapat lang napanoorin mo yon dahil kung hindi ka magaling, habang buhay kitang aasarin. Gusto mo na bang makita kung magaling ako o hindi? Sus, ikaw pa talaga nagyaya ha? Baka naman sa salita ka lang magaling. Naputol ni Melin ang kanyang sasabihin, na bigla siyang halikan ni Atlas. Mabilis niyang nilagay ang kanyang kamay sa batok nito upang mas mapalalim pa ang halikan nila. Nang gabing yun ay pinatunayan nga talaga ni Atlas ang galing nito sa kama. Kaya kinabukasan ay nakangisi ito nang makitang paika-ika ang lakad niya. Tinawanan lang niya ang lalaki at hindi na pinatulan pa dahil sa kasiyahang nararamdaman na hindi niya inakalang mahahanap niya kay Atlas. Samantala, ang makilala si Melin ay isang pinaka-unexpected na nangyari sa buhay ng binata. Hindi niya rin inaakalang sa maikling panahon niyang nakilala ang babae, nahulog na kaagad ng loob niya rito. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit, dahil kitang-kita naman ng kanyang dalawang mga mata kung gaano kabuting tao si Melin. Hindi niya ito pagpapalit sa anumang bagay. Ilang buwan na rin silang nagsasama, at mas lalo lamang lumalalim ang pagmamahal niya para sa misis. Nagpatuloy lang sila sa relasyon nila. Kahit walang katuturan ng order sa online, ay binibili niya para lang masilayan si Melin sa tuwing magde-deliver to. Nabalitaan mo na ba? Tanong sa kanya ni Vince, isang araw na bumisita ito sa kanyang mansyon. Malamang bored na naman ito kaya sumugod, pero chismis lang naman ang alam. Ang alin? Bumalik na si Lyra galing Spain. Napakunot naman ng noon ni Atlas nang marinig ang pamilyar na pangalan. Si Lyra ang kanyang ex-girlfriend na matagal na panahon na ang nakalilipas. Naghiwalay sila dahil wala silang masyadong oras para sa isa't isa. Bakit ko naman dapat malaman ng balitang yan? Wala lang. Maayos naman ang naging hiwalayan nyo, hindi ba? Baka lang pwede pa kayong maging magkaibigan. I have Melin in my life right now, Vince. Respeto na rin yun sa kanya. Sa kakasal na kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwalang kayo na. Parang dati lang, kinukwento mo sa akin kung paano kayo nagkakilala. Ang sabi mo sa akin dahil iba siya sa lahat ng nakilala mo. What do you mean by that? Magkaiba silang dalawa ni Lyra? Ang akala ko pa naman mga feminine ang type mo kagaya ng ex mo. Pero bakit yata nahulog ka sa isang boyish? Sa totoo lang, nagulat din ako nang magustuhan ko si Belin. Pero sa tuwing kasama ko siya, palagi akong nakangiti dahil nakakatawa siyang kasama. At saka totoo siya sa kanyang sarili. Hindi niya binabago ang kanyang sarili para sa iba. She's just being herself, and I really like it. Napakasipag din niya at mapagmahal sa kapatid. Sinong lalaking ayaw sa ganung babae? Alam ni Atlas sa kanyang sarili na kahit ilang beses pa niyang ipaliwanag sa kaibigan kung bakit siya nahulog kay Melin, ay hindi nito maiintindihan. Mukhang in love ka na nga pare. I am. Kaya wag mo nang banggitin sa akin ng ibang babae. Dahil okay na ako sa wife/girlfriend ko. Nagkasundo na kaming ayusin ang marriage namin and soon, we will live together as a family. Wow, hindi ko alam na darating sa puntong ganyan pare. Well anyway, masaya naman ako for you. Salamat. Ikaw din, I'm sure darating ka rin sa ganito. Yung hindi mo aakalain na may in love ka sa taong opposite sa lahat ng ideal woman mo. Baka matagal pa yan pare. Hindi pa ata na ipapanganak ang babaeng para sa akin. Sira ulo. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay nagpaalam na rin si Vince. Isang araw ay niyaya ni Atlas na kumain si Melin sa isang mamahaling restaurant. Nakatingin lang siya dito habang pinapakinggan ang mga reklamo nito.
Bakit dito naman kasi Atlas? Wika nito habang nililibot ang tingin sa paligid. Nakita mo ba yung mga presyo sa menu kanina? Sahod ko na yun sa isang linggo ah. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nakatingin sa asawa. Napansin agad nito ang ginagawa niya. Dahilan para samaan siya nito ng tingin. Ano namang iningiti-ngiti mo riyan? Natutuwa ka pang magbabayad ka ng napakamahal? It's okay. Wala namang problema sa akin ng pera. At saka, hindi ko ba nagsasawa na palagi na lang sa mansyon tayo kumakain? Ngayon na lang kita niyayang lumabas dahil palagi mong sinasabi na nanghihinayang ka sa pera. Kung gusto mo palang kumain, ay sana sinabi mo sa akin. Dahil nilutuan na lang sana kita. O kaya naman sa karinderya na lang sa gilid-gilid tayo kumain. Bakit ba palagi ka na lang masungit? Ilang linggo ko nang napapansin yun ah. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong niya. Napansin niya ang pag-iwas ng tingin nito. Nakita niyang para itong kinakabahan. May nangyari ba, Melin? Malakas itong bumuntong hininga at hinarap siya. Nagpa-check up kasi ako kahapon dahil late ang period ko. Kahit hindi pa man ituloy ng dalaga ang sasabihin nito ay alam na kaagad ni Atlas ang dahilan. Am I going to be a dad wife? Nanginginig ang boses niyang tanong at nang makita niya ang pagngiti nito at pagtango ay nagbagsakan na ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang asawa. Thank you, Melin. We're going to be parents now. I'm so excited. Handa ka na ba talaga, Atlas? Di ba nga napilitan ka lang naman sa kasal dahil sa mana? Ano pa kaya ngayon na magiging ama ka na? Handang-handa, wife. Pangako, I'll be the best dad in the world. Pati husband mo. Salamat, Atlas. Wait, bakit parang malungkot ka? Puna niya. Mahihinto kasi ako sa pagtatrabaho. Alam mo naman pinapaaral ko ang kakambal ko tapos may bayarin pa kaming apartment. Ako ata ang hindi handa, Atlas. No worries. Ako ang bahala sa inyo ng kapatid mo. Nakakahiya, Atlas. Hindi mo naman responsibilidad ng kakambal ko. Remember, we're married and your family is my family too. Sige, para hindi ka mahiya, kapag nakatapos ng kapatid mo, sa kumpanya ko siya magtrabaho. I'm going to give her allowance plus tuition. She will live with us. Dahil sure ako na hindi mo siya iiwan. Salamat, Atlas. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Simula nang makilala kita, puro problema na lang binibigay ko sa'yo. Hindi ko na alam kung paano pa ba kita mababayaran. No need. Just love me and stay with me, okay? I love you and our baby. I love you too. Napuno ng iyakan ng kanilang simpleng pagkain lang sa restaurant. Wala silang pakialam sa paligid kung pinagtitinginan sila. At dahil sa pagbubuntis ni Melin, napagdesisyonan nga niyang tumigil na muna sa pagtatrabaho dahil alam niyang makakasama ang pagmamaneho ng motor sa kanyang anak. Nagsama sila pero nagdesisyon ng kakambal niya na manatili sa kanilang apartment. Sila ni Atlas pa rin ang tumutusto sa pangangailangan nito. Magkasundo naman ang magbayaw. Labis-labis din ang pasasalamat nito kay Atlas. Isang umaga, naglalakad pa uwi sa kanilang apartment si Melin upang mag-iwan ng pagkain para sa kanyang kapatid nang makita niyang may naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Nakilala niya agad to. Magandang umaga po, Mr. Alfonso. Napadaan po kayo. Kaagad niyang tanong. Sa tabi ng matanda ay may isang matangkad at magandang babae na may buhat na batang lalaki. Dediretsuhin na kita, iha. Alam kong may namamagitan sa inyo ng anak ko. At sana naman ay alam mong hindi ako pabor sa inyo ni Atlas. Seryosong sagot nito, dahilan upang mapahigpit ang kanyang kapit sa hawak na plastik. Tinuro ng matanda ang babaeng kasama nito. This is Lyra Acosta, Atlas' ex-girlfriend. And this is their son, Aki Acosta. Nanlaki ang mga mata ni Melin. May anak si Atlas sa pagkabinata? Oo, ganun na nga. Nakangising saad ng matanda at may bahid ng panghuhusgang nakatingin sa kanya. Bakit hindi po niya nabanggit sa akin? Hindi pa alam ni Atlas na nagkaroon kami ng anak. Sabat ng babaeng kasama ng ama ni Atlas. Pero malalaman na niya mamaya. Kaya nandito kami para kausapin ka. Alam ko namang kaya ka lang dumidikit sa anak ko ay dahil sa pera. Magkano ba ang kailangan mo para layuan siya? Nagsalita muli ang matanda. Hindi na itinago ang totoong pakay. Napangisi na lamang si Melin at marahas na iniling ang ulo. Nasasaktan siya pero hindi niya yun ipapakita sa harapan ng mga to. Hindi ko ho kailangan ng pera mo, Mr. Alfonso. Lalayuan ko ang anak mo kung yan ang gusto mo. Umalis na kayo ngayon din.
kung ayaw niyong kuyugin kayo ng mga taga rito. Pagtataboy niya sa mga ito, nakaagad din namang umalis na may ngisi sa mga labi. Mabilis na pumasok si Melin sa kanilang bahay at naabutan niya roon si Marilyn na mukhang bagong gising. "Oh, bakit umiiyak ka, kambal?" Tanong nito sa kanya, ngunit umiling lang siya at mabilis na nag-impake. May mga damit pa naman siyang naiwan sa bahay nila. "Pupunta ako Nueva Ecija. Kinalola na muna ako titira," sabi niya. "Ha? Anong nangyari? Di ba buntis ka? Alam ba to ng asawa mo? Hindi ka muna ba uuwi sa inyo?" "Hindi ko kayang ipalawanag sa ngayon, Marilyn. Masyadong mabigat ang nararamdaman ko." Giit niya at saktong natapos na siyang mag-impake, kaya mabilis niya itong nilingon. "Mag-iingat ka rito. Alam ko namang kaya mo ng sarili mo eh. Kapag pumunta rito si Atlas at hinanap ako, ang sabihin mo, naghanap ako ng trabaho sa malayong lugar. Huwag ka mo siyang mag-alala sa amin ng anak niya dahil kaya ko ang sarili ko. Huwag na huwag mo sasabihin kung nasan ako, maliwanag?" "Sige, kung yan ang gusto mo. Teka, nag-away ba kayo?" Hindi niya sinagot ang kakambal dahil mabilis na siyang umalis at sumakay ng tricycle papuntang terminal habang iniisip na hindi nga talaga pwedeng magsama ang dalawang mundo na magkaiba. Katulad na lang ng nangyari sa kanila ngayon ni Atlas. Masakit para sa kanyang umalis, ngunit hindi niya hahayaan na maging ang kanyang anak ay madamay dahil lang sa magulo at mapahusgang mundo ng lalaking kanyang piniling mahalin. Sanay si Melin sa tahimik na buhay. Kahit kailan, hindi niya rin hinayaan na may mang-apak sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, iiwas na lamang siya, lalo't may anak na pala si Atlas at may babaeng bumabalik sa buhay nito. Sa kabilang banda, sa mansyon ni Atlas ay hindi siya mapakali dahil hindi pa rin sinasagot ni Melin ang tawag niya. Nagpaalam ito na pupuntahan lang saglit ang kakambal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. Nag-aalala na siya. Pinasamahan niya ito sa driver pero pinauwi raw agad nito ang driver niya. Binitiwan niya ang cellphone at lumabas ng bahay. Napagdesisyonan niyang pumunta sa apartment ng kakambal nito. Papasok na sana siya sa kanyang kotse pero nakita niya ang pagpasok ng kung sino sa gate. Akala niya si Melinto, ngunit napako siya sa kanyang kinatatayuan nang makilala ito at makita ang kanyang ama na nakasunod sa babaeng 5 taon niyang hindi nakita. May buhat-buhat itong batang lalaki. "Dad, what is this?" Takang tanong niya. Tiningnan niya ang kasama nito. "Lyra, what are you doing here?" Ngumiti ang kanyang ama. "We came here to visit you, son. Lyra also wants to see you. She came here straight from Spain." "Why do you want to see me, Lyra? I don't have any business with you." Baling niya sa babae, pero hindi niya napigilang mapatingin sa batang buhat-buhat nito. "Wala naman sigurong masama na makita ka, right? Alam kong maayos naman ang hiwalayan natin, pero may mga hindi ako nasabi sa iyo noon at gusto kong linawin ngayon." Sagot ni Lyra at makahulugang tumingin sa batang buhat nito. "What do you mean?" "Nung maghiwalay tayo, hindi ko alam na 2 buwan na akong buntis. Nalaman ko na lang nung nasa Spain na ako. Gustuhin ko mang bumalik dito at sabihin sa'yo pero alam kong hindi ka pa handang maging ama dahil sinabi mo sa akin gusto mong mag-focus sa architecture firm ng mami mo. Kaya pinalaki kong mag-isa ang anak natin at kaya nandito ako ngayon dahil sa tingin ko ay may karapatan naman ng anak ko na makilala ang tatay niya." Hindi ka agad nakasagot si Atlas sa narinig. Naguguluhan pa siya. "This is Aki Acosta, our 5-year-old son, Atlas. Si Aki ang bunga ng nangyari sa atin noon." "No, this is impossible. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Ang tagal na, Lyra." "Dahil nagpaplano akong mag-arrange ng kasal para sa inyong dalawa. Sinadya ko siyang ipahanap at natuklasan ko na may apo pala ako sa kanya, iho." Sabat ng kanyang ama. "Kasal na ako kay Melin, Dad. Para saan pa yan?" "Atlas, iho. Sa tingin mo ba talaga i-register ng kasal niyo kay Judge Ortiz? Binayaran ko lang siya para magkasal sa inyo, pero hindi naman totoo yun. At kaya ko lang naman sinabing bago mo makuha ang mano mo ay kailangan mo magpakasal. Dahil buong akala ko ay makikipagbalikan ka kay Lyra at magpapakasal kayo. Pero hindi ko naman inakalang maghahanap ka ng babaeng pinulot lang sa kung saan para pakasalan mo. How desperate." Nagtagis ang panga ng lalaki. "Kaya naman pala nirekomenda mo si Judge Ortiz. But he told me okay na ang lahat. Pati dokumento namin ni Melin ay naayos na niya." "Of course. Bakit ko naman hahayaang magpakasal ka sa isang low-class na babae? Sinabi ko kay Judge Ortiz ang sasabihin sa'yo
Para isipin mo na totoo ang kasal mo sa babaeng low class na yon. Pwede bang tigilan mo na ang pang-iinsulto mo sa asawa ko? Peke o totoo man ang kasal namin, wala akong pakialam. She's still my wife at mahal ko siya. At isa pa, hindi naman ako papayag sa plano mong pagpapakasal kay Lyra. Mabilis siyang sinamaan ng tingin ng kanyang ama. Kung hindi ka papayag sa kasal, patitirahin ko si Lyra sa mansyon mo kasama ang anak nyo. Hindi ako papayag dyan. Bakit siya titira sa mansyon ko? Bahay ko yan at wala kang karapatan na magpatira ng kahit na sino sa pamamahay ko. Wala kang ambag sa ginastos ko dyan, Dad. For your info, negosyo ni Mami yung bumubuhay sa akin, hindi negosyo mo. Ang lakas ng loob mo, Atlas. Your mom is my wife, kaya ang iniwan niya sa iyong yaman ay akin din. Noon yun, Dad. Pero hindi na ngayon, dahil iniwan na niya sa akin yun at pinangalan. Kaya wag mo akong takutin para sa mana mo. At wag mo akong pilitin na ipakasal sa babaeng hindi ko mahal. Wala nang namamagitan sa amin ni Lyra noon pa. Wala ka bang pakialam para sa anak natin, Atlas? Nagsalita na si Lyra. Alam kong wala na tayong relasyon, pero pagkakaitan mo ba si akin na maranasang magkaroon ng isang ama? Ganyan ka ba talaga kawalang puso? Napatingin siya sa bata na ngayon ay pinagmamasdan din siya. Pansin niyang may pagkakahawig to kay Lyra. Malakas siyang bumuntong hininga bago nagsalita. Kakausapin ko muna si Melin. Kung anong desisyon niya, yun din ang sa akin. Bakit kailangan mo pa siyang makausap, Atlas? Kakasabi ko lang na peke ang kasal niyo, hindi ba? Dad, kasasabi ko lang din na peke man o tunay ang kasal namin. She's still my wife. Ngayon, umalis na kayo. Nagpapasalamat naman siya dahil umalis nga ang mga ito. Ngunit nagbabala ang kanyang ama na babalikan siya. Maraming naglalaro sa kanyang isip habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Melin. Nang makarating siya roon ay nagulantang siya sa nalaman. Umalis siya? Pag-uulit niyang tanong sa kapatid nitong si Marilyn. Puno siya ng pagtataka at pag-aalala. Oo, maghahanap daw siya ng trabaho pero hindi niya naman sinabi sa akin kung saan. Basta yun daw ang sabihin ko sa'yo. Wala siyang nabanggit sa akin na maghahanap siya ng trabaho. Napag-usapan na namin na ako nang bahala sa inyong dalawa. Hindi rin siya nagpaalam na aalis siya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Yun ang sinabi niya eh. Wala rin akong alam. Pinipigilan ko dahil buntis nga siya pero mapilit eh. Sige na, umalis ka na at baka abutin ka pa ng mga tambay. Baka mapagtripan ka pa kapag nagtagal ka pa rito. Yang kotse mo baka pagtripan din nila. Sige, pero kapag tumawag si Melin pakisabi, umuwi na siya, tinihintay ko siya. Bigong-bigo si Atlas pag uwi niya sa mansyon. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang umalis ang asawa niya. Dumodoble lalo ang pag-aalala niyang nararamdaman dahil buntis to. Inisip na lang niyang kinabukasan ay babalik din si Melin. Ngunit ibang babae ang dumating sa kanyang mansyon. May dala itong mga bagahe. What are you doing here? Inis na tanong niya kay Lyra. Hindi ba't ang naging usapan na sa mansyon mo kami titira? Wika nito bago kinuha ang maleta at ang anak. Let's go, Aki. Daddy's here. Wala akong natatandaang umuo ako sa kalokohan niyo ni Dad. Pero kailangan ka ng anak natin. Kahit siya na lang, Atlas. May bahay ka, di ba? Dadalawin ko na lang siya ron. No. Kailangan niyang makita ka palagi at kailangan niyang maranasan ng buong pamilya. Kahit magpanggap ka lang sa harapan niya na okay tayo. Tila na konsensya naman si Atlas nang tingnan niya ang bata at magilo siyang initian. Gustuhin man niyang itaboy ang mga ito, pero nakadama siya ng awa sa bata. Isa pa ay wala na rin siyang enerhiya para makipag-away kay Lyra. Napagod na siya kakaisip kay Melin buong gabi. Hindi niya alam kung paano ito mapapauwi at saan ito hahanapin. Ngunit hindi siya nauubusan ng pag-asa. Pero sa bawat araw na lumilipas ay napapatanong siya kung babalik pa nga ba ito sa kanya. Kung nagkulang ba siya rito. Kung bakit to umalis. Ang dami niyang tanong na si Melin lamang ang makakasagot. Mabilis na lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Hanggang inabot na ng taon ngunit walang Melin na bumalik. Samantala, sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, sa bahay ni Lola Marites tumutuloy si Melin. Sa isang taong lumipas ay matagumpay niyang naipanganak ang kanyang anak na babaeng si Maya. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagbubuntis dahil may mga pagkakataong hindi siya makaalis sa kama dahil sa sakit. Pero sa awa ng Diyos ay nalampasan niya ang lahat sa tulong na rin ng kanyang lola at iilang kapitbahay na may malasakit. Mas kamukha ni Maya ang tatay niya.
Komento ng kanyang lola habang nakatingin sa ilang buwan na niyang anak. Pinakita na niya sa lola niya ang picture ni Atlas. Nakita rin ito minsan ng lalaki sa telebisyon para sa isang malaking proyekto ng kumpanya nito. Na-interview si Atlas noon. Napangiti naman si Melin sa narinig dahil totoo ang sinabi ng lola niya. Sana lang ay huwag siyang lumaking masungit la. Pagbibiro niya kahit sa kanyang loob ay nakakaramdam siya ng sakit dahil namimiss niya na si Atlas. Maiba nga tayo ng usapan. Hindi ba't graduation na ni Marilyn sa susunod na buwan? Luluwas ka ba ng Maynila para ron, apo? Matagal-tagal na rin kayong hindi nagkasama, kaya paniguradong magtatampo na talaga yun sa'yo kapag hindi ka umattend sa kanyang graduation. Isa pa'y kakaawa naman kung wala siyang pamilyang susuporta sa kanya. Hindi naman ako pwede at ako'y mapaguri na sa biyahe. Sayang po ang pera eh. Anong sayang ang pera? Halos hindi ka na nga kumain dahil nagtitipid ka. Wala namang masama kung uuwi ka kahit isang beses lang. Lola, alam mo naman pong para kay Maya ang pag-iipong ginagawa ko, hindi ba? Naningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Talaga bang ayaw mong magsayang ng pera? O tinatakasan mo lang ang tatay ni Maya sa Maynila? Napaiwas na lamang siya ng tingin sa matanda. Kapag po kasi nakita ko siya, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang dahilan ng pag-alis ko. Mahal nun ng daddy niya kahit na lagi silang nagkakainisan. Ayokong magkasira silang dalawa ng dahil lang sa akin. Isa pa, sigurado po akong masaya na siya sa piling ni Lyra. Nabanggit na niya sa lola niya ang tungkol kay Lyra at sa anak nito. Pero apo, makakayanan mo bang makita si Maya na lumaking walang kinikilalang ama? Hindi po, pero ginagawa ko rin yun para sa kaligtasan niya. Ayokong mahusgahan din siya ng mga tao. Hindi kami bagay sa mundo ng ama niya, la. Hay naku kang bata ka talaga oh. Alam mong darating ang araw na maghahanap ng ama si Maya. Ipagkakait mo ba yun sa kanya? Bahala na po. Sa ngayon, kaya ko pa naman po siyang buhayin kahit wala ang tatay niya. Nariyan naman po kayo para sa amin. Nagpapasalamat siya dahil hindi na nagpumilit pa ang kanyang lola. Isang araw pagkatapos mag-deliver ni Melin ng mga gulay sa palengke, ay naglakad na kaagad siya pauwi. Noong gumaling siya mula sa panganganak ay tumulong na siya sa kanyang lola na magtrabaho. May taniman ng kanyang lola, may mga tauhan ito at sila ang nagde-deliver ng mga gulay sa palengke sa kanilang bayan. Laking tuwa din ng kanyang lola dahil umuwi siya at may makakatulong na ito sa munti nitong negosyo na ilang dekada na rin itong hanap buhay. Nasa gitna siya ng paglalakad nang may nakasalubong siyang lalaking nakasuot ng shades at sombrero. Nabangga siya nito dahil sa pagmamadali. Dahilan upang mahulog ang basket na kanyang hawak. I'm sorry, miss. Paumanhin ito sabay pinulot ang kanyang basket at mabilis na ibinalik sa kanya. Ngunit nagtaka siya dahil hindi pa rin ito binibitiwan ng basket habang nakatingin to sa kanya. May problema ba, mister? Nagtatakang tanong niya. Para namang natauhan ng lalaki. Wala, miss. I'm sorry again. Here's your basket. Wika nito bago tuluyang umalis sa kanyang harapan. Hinabol niya ito ng tingin dahil sa pagtataka, pero kaagad din siyang nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niya si Maya na tulog sa kuna. Nasa kusina ang kanyang lola. Sigurado siyang nagluluto ito ng tanghalian. Hindi niya maiwasang mapangiti na may lungkot habang nakatingin sa anak. Pakiramdam niya'y napakasama niyang ina dahil hindi man lang niya maiparana sa kanyang anak ang pakiramdam na mayroong ama. Sorry anak. Kailangan lang kitang protektahan. Tama na yung ako na lang ang maliitin at husgahan ng ama ng papa mo. Patawarin mo si mama kung inalayo kita sa papa mo ah. Balang araw, mauunawaan mo rin ako. Pabulong na wika niya sa bata habang hinahaplos ang munti nitong kamay. Hindi niya napigilan ang pagluha sa mga sandaling yun. Sa Maynila, naramdaman ni Atlas ang pagod sa kanyang katawan habang naglalakad papasok ng kanyang mansyon. Naabutan niya si Aki sa sala na mabilis siyang sinalubong. Daddy, you're finally home! Tumatakbo itong lumapit sa kanya. Yumuko siya rito at ngumiti. Hey, how are you? How's your school? Tanong niya rito. Great, Daddy! Look at my hand, oh! I received 3 stars po! Wow, I'm so proud of you, Aki. Sa isang taong lumipas, naging malapit ang loob niya kay Aki. Ngunit hindi kay Lyra dahil hanggang ngayon ay si Melin pa rin ang kanyang mahal. At kahit ilang beses siyang pilitin ng kanyang ama na magpakasal, palagi niya itong tinatanggihan.
Sa puso niya, si Melin pa rin ang asawa niya at umaasa pa rin siya na muli silang magkikita. Umaasa siya na ligtas ito palagi at ang kanilang anak. Nagpaalam na siya sa bata na pupunta na sa kanyang kwarto. Nadaanan niya ang kwarto ni Lyra na bahagyang nakaawang ang pinto. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang marinig niya ang boses nito. Tito, ayaw pa rin talaga magpakasal sa akin ni Atlas. Dinig niyang sabi ng babae na parang may kausap sa cellphone at ang hula niya ay ang kanyang ama yun. Palagi niyang sinasabi sa akin na si Melin lang ang mahal niya. Mukhang wala talaga siyang balak magpakasal sa akin. Walang kwentang plano nating to, Tito. I'm sure soon enough, malalaman niya rin na hindi niya naman anak si Aki. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Atlas sa narinig. Bigla ay marahas niyang itinulak ng malakas ang pintuan at narinig niya ang pagtili ni Lyra, kasabay ng pagkahulog ng cellphone nito sa sahig. Hindi ko anak si Aki. Kaagad niyang tanong sa babae. Bumakas ang takot sa mukha nito. Anong sinasabi mo, Atlas? Kakasabi mo lang kanina kay Dad na hindi ko anak si Aki. Huwag ka nang magsinungaling pa, Lyra. I'm sorry, Atlas. Napapayag lang ako sa plano ni Tito dahil gusto kong bumalik sa'yo. Yun lang. Wala akong ibang motibo. Anong karapatan yung paglaruan ako? At sa tingin mo ba hahayaan kitang bumalik sa buhay ko kung may mahal na akong iba? I told you from the beginning na hindi na kita mahal at hindi na ako babalik sa'yo. Pero pinagsiksikan mo pa rin ang sarili mo rito. And worse, dinamay mo pa ang anak mo. How dare you? I'm sorry. Mahal lang talaga kita. Biglang kumalma si Atlas nang makita ang pagluha nito. Who's the father? Imbes ay tanong na lang niya. Kaya ako nakipaghiwalay sa'yo dahil nabuntis ako ng ibang lalaki noon. Pero hindi rin kami nagtagal ng pagsasama. Naisip kong wag ka nang idamay sa gulo at kalimutan ka na. At nagawa ko naman yun. Pero bigla akong kinontak ng daddy mo. Kinausap ako ni Tito Alfonso para magpanggap na anak mo si Aki. Pero ang totoo hindi. Pumayag ka sa plano niya dahil lang gusto mo makipagbalikan sa akin? Kasi mahal pa rin kita, Atlas. Umiiyak nitong sagot. Ngayon ay nagsisisi na ako kung bakit kita minahal noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako na kusa kang umalis sa buhay ko. Sana hindi ka nalang bumalik, Lyra. Dahil nang bumalik ka, nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi na niya hinayaan pang magsalita si Lyra. Tinalikuran na niya ito at iniwan. Lalabas na sana siya ng mansyon para puntahan ng kanyang ama, pero saktong tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag si Vince. Siguraduhin mo lang na may kinalaman kay Melin ang tawag na to, Vince. Dahil wala ako sa mood na makipag-usap ngayon. Seryosong anya. Mula nang mawala si Melin, pinahanap na niya ito sa kanyang kaibigan. May dugong pagka-investigador ata si Vince kaya gusto nito ang ganoong challenge, ang maghanap ng mga nawawalang tao. Mayaman din naman si Vince at negosyante, pero ang siraulo ay may gusto yata palaging patunayan sa kanya simula nang pumalbak ito sa babaeng ipapakasal sana sa kanya noon. Na ipinagpasalamat naman niya dahil nakilala niya si Melin dahil sa kapalpakan nito. This is about her, pare. Excited na sagot nito. Nandito ako sa Nueva Ecija para sa project ko, hindi ba? O tapos? Tapos nakasalubong ko siya sa may palengke, pare. Sigurado akong si Melin yun. Naramdaman ni Atlas ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa nalaman. Are you really sure that it's her? Oo naman. Ang tagal-tagal ko siyang tiningnan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ilang beses ko na siyang nakita sa mansyon mo, di ba? Tapos sinundan ko pa siya at nalaman ko kung saan siya nakatira, dude. Okay, just tell me her address. Pupunta kagad ako. Wika niya at napahigpit na lamang ang kapit sa cellphone. Uunahin muna niya si Melin. Saka na sila magtutuos ng tatay niya at ni Lyra. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Melin dahil kanina pa hindi tumitigil sa pag-iyak ang kanyang anak. Hindi naman ito nagugutom o may sakit, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito iyak ng iyak. Hihingi sana siya ng tulong sa lola niya ngunit wala naman to sa bahay dahil maagang nag-deliver ng gulay sa palengke. Maya naman anak, kanina ka pa umiiyak. Maawa ka naman kay mama mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Tahan na anak, please. Pakiusap niya sa bata habang buhat-buhat ito at inaalo. Nasa ganoon silang sitwasyon nang makarinig siya ng pagkatok sa pintuan. Habang hawak-hawak niya pa rin si Maya ay lumakad siya at mabilis niyong binuksan. Napaatras siya nang si Atlas ang bumungad sa kanya. Palihim niyang kinurot ang kanyang sarili
dahil baka nananaginip lang siya. Ngunit totoong kaharap niya ngayon ng lalaki. Napansin niya ring hindi na umiiyak si Maya. Atlas, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Tanong niya at mas lalo siyang kinabahan nang tumingin to kay Maya. Vince saw you yesterday. Biglang naalala ni Milin ang lalaking nakabungguan niya kahapon. Hindi niya nakilala si Vince dahil sa shades nito at cap. Kaya pala parang pamilyar to. Why did you leave me, Melin? Bakas ang sakit sa boses nito. Napansin niya rin ang luha sa mga mata nito. Bakit bigla ka nilang umalis na parang bula? Bakit hindi ka nagpaalam? Halos mabaliw ako kakaisip kung bakit hindi ka na bumalik. Sorry, Atlas. Bakit, Melin? Sabihin mo sa akin ng dahilan dahil masisiraan na ako ng ulo sa kakaisip kung may nagawa ba akong mali kaya mo ko iniwan. Napaiwas siya ng tingin nang biglang tumulo ang maiinit niyang luha. May anak ka sa pagkabinata, Atlas. Halos pabulong niyang sabi. Ayaw sa akin ng daddy mo dahil mahirap lang ako. Tapos ipapakasal ka pa niya kay Lyra. Masama bang ayaw ko nang makatanggap ng panghuhusga kaya ako umalis? Kaya kita iniwan? Paano mo nalaman yan? Nung araw na nagpaalam ako sa'yo para puntahan si Marilyn, nadatnan ko ang daddy mo at si Lyra sa apartment namin. May kasama silang bata. Sabi ng daddy mo, iwan na kita dahil ikakasal ka na kay Lyra at may anak na kayo. Ang sakit-sakit nun para sa akin, Atlas. Kaya mas pinili ko na lang ang tahimik na buhay. Yung malayo sa inyo ng magulo mong pamilya. Hindi ako pumayag na magpakasal. Paano ko naman gagawin yun kung ikaw ang mahal ko? At bakit hindi mo sinabi sa akin na ginaganyan ka ni Dad? Paano ko naman gagawin yun? Ayaw kong magkasira kayong dalawa tapos ako ang dahilan. Talagang mangyayari yun dahil ininsulto niya ang babaeng mahal ko. At yung tungkol sa anak namin ni Lyra, hindi ko totoong anak si Aki. Si Dad ang nagplano noon dahil gusto niyang makasal ako kay Lyra. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Talaga? Pero sabi nila, nabuntis mo siya bago kayo mag-break. They manipulated me. Hindi ko rin maramdaman na anak ko si Aki. Pero tinuring ko pa rin siyang anak. Kasama mo sila? Pinagpilitan ni Dad na doon sila tumira. Pero huwag kang mag-alala, nasa guest room sila. Lagi din akong wala sa mansyon simula nang umalis ka. Ayaw kong makita si Lyra. Pero pag umuwi ako, binibigyan ko ng time si Aki. Kahit paano, napamahal na rin sa akin ng bata. Sagot nito at bumaba ang tingin kay Maya. Siya na ba ang anak natin? She looks exactly like me, but her eyes looks like yours. Oo, siya si Maya. Maya? That's our daughter's name? Oo. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Atlas, ngunit hindi masyadong mahigpit dahil hawak niya ang anak nila. Miss na miss kita, Melin. Mangako ka sa akin hindi mo na ako iiwan. Magsisimula tayong muli. Hindi na kita uusigin pa. Hindi na mahalaga sa akin ang nakaraan. Mas mahalaga sa akin ang ngayon. Bumitiw ito sa pagkakayakap at hinintay ang sasabihin niya. Hindi na ako aalis. Pero siguradong magagalit ang daddy mo sa'yo kapag nalaman niyang ako na naman ang kasama mo. At sa tingin mo ay pakialam pa ako ron? Kayong dalawa na lang ni baby ang tanging importante sa buhay ko ngayon. May paninindigan itong sabi. Mahirap bang naging pagbubuntis mo, wife? Saan ka ng anak? Tanong nito habang buhat na ang kanilang anak. Mahirap, pero nakaalalay naman sa akin palagi si Lola. Nanganak ako sa maliit na ospital, dito lang din sa Cabanatuan City. Bakit nga pala nandito si Vince? Siya pala ang nakabungguan ko kahapon. Nagkataong may project si Vince dito sa Nueva Ecija at nakasalubong ka raw niya. Pero talagang hinahanap ka niya kapag may free time siya. Alam ni Marilyn kung nasan ako. Sinabi ko lang na wag niyang sabihin sa'yo ang totoo dahil nga sa daddy mo at kay Lyra. Pero hindi niya alam yun. I'm so sorry you have to experience that, wife. Malungkot itong tumingin sa kanya, ngunit ngumiti lang siya. Wala ka namang kasalanan. Ang problema, sinolo kong lahat at hindi sinabi sa'yo ang totoo. Sorry din kung nagkulang ako ng tiwala sa'yo. Let's move on, Melin. Yun tayo na lang dalawa. Pangako na wala nang manggugulo sa atin. Napagdesisyonan nilang umuwi ng Maynila dahil gusto silang makasama ni Atlas. Nagpaalam din ito sa lola niya na kaagad naman pumayag. Graduate na naman si Marilyn at sabi nito ay sasamahan nito ang kanilang lola sa probinsya at baka doon na rin humanap ng trabaho. Mabuti naman at umalis na si Lyra.
Wika ni Atlas pagdating nila sa mansyon nito. Ang hirap siguro sa'yo niyan dahil napamahal ka na kay Aki. Malamang hinahanap ka ng bata. Yeah, at magkakaroon pa rin ako ng pakialam kahit na hindi ko siya totoong anak. Kinabukasan, kaagad niyaya ni Atlas si Melin. Aalis daw sila at ang maid na muna ang magbabantay kay Maya. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya habang nagmamaneho ito. Ngunit nasagot ang tanong niya nang huminto ang sinasakyan nila sa isang pamilyar na mansyon. Bakit tayo nandito sa bahay ng daddy mo, Atlas? Hindi to sumagot. Lumabas sila ng sasakyan at pumasok sa loob ng mansyon. Nakaramdam ng kaba si Melin, kahit na hawak-hawak ng lalaki ang kanyang kamay. Nahanap kaagad nila ang matanda, nagkakapito. What are you doing here? Kaagad na tanong ng matanda. May hinagis na kung anong papel si Atlas sa harapan ng ama, at sa palagay ni Melin ay tseke yun. Yan ang kalahati ng mana ko. Binabalik ko na dahil hindi ko naman pala talaga kailangan yan. Bakas ang galit sa boses nito. Gusto ko lang sabihin na sana, pagkatapos nito, lubayan mo na ang pamilya ko. Sino ka para manghusga kay Melin? She's my wife kaya irespeto mo siya. Hinimas ni Melin ang kamay nito upang pakalmahin. Ano bang ginawa niyang masama sa'yo, Dad? Napakabuti niyang tao. Dagdag pa ni Atlas. Tingnan mo ang ginagawa niya ngayon. Imbes na sigawan ka niya dahil sa ginawa mo, ginagalang ka pa rin niya. Dahil ganun siya kabait. I'm sorry. Sagot lang ng matanda. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. May sarili akong buhay, Dad. Wala ka na sa lugar para magdesisyon para sa akin. Matanda na ako para kontrolin mo. Hindi sapat ang sorry mo. Kailangan mong pagbayaran ng mga ginawa mo dahil nakasira ka ng isang pamilya. Umiling si Melin. Ayos na yun, Atlas. Nagsorry na siya. Hindi tayo gaganti. Hindi maganda yun. Hayaan na lang natin siya. Tatay mo pa rin siya. Pero hindi yun sapat. Sinasabi mo lang ba yan dahil tatay ko siya? Hindi. Ayoko lang na gumanti ka. Tama na. Hindi matatapos ang lahat ng to kung ganito kayo palagi. Ang mahalaga naman ay magkasama na tayo, hindi ba? Magpatawad na tayo. Mabuti na lang at nakumbinsin niya itong kumalma. Pasalamat ka, Dad, dahil narito ang asawa ko para pigilan ako. At para rin sa kaalaman mo, may anak na kami. Yung apa mo 1 taon kong hindi nakasama. Ni hindi ko nasamahan ng asawa ko sa pagbubuntis niya dahil sa'yo. Simula ngayon, wag mo na kaming guguluhin. Sumobra ka na. I'm sorry again. Sabi lang ng matanda. Hindi na ito sinagot ni Atlas. Mabilis silang umalis sa lugar na yon. Nalaman nila na bumalik na ng Spain sina Lyra at Aki para roon permanenteng manirahan. Sila naman ay nagsimula ulit. Napatunayan nilang kahit 1 taon nilang hindi nakasama ang isa't isa, ay wala pa ring nagbago sa kanilang pagmamahalan. At ngayong may anak na sila na bunga ng kanilang pag-iibigan, mas lalo lamang silang nahulog sa isa't isa at wala nang mahihiling pa bukod sa maikasal ng totoo sa simbahan. Hindi rin makapaniwala si Melin nang sabihin ni Atlas na peke ang kasal nila kahit na inasahan na niya yun noon. Pero dahil mahal na mahal siya ni Atlas, nang araw din yon ay nagpropose ito sa kanya ng kasal. Melin, kahit hindi totoo ang naging kasal natin, alam mo para sa akin ay ikaw pa rin ang delivery rider na pinakasalan ko. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Pakasalan mo ulit ako, wife. Handa ka na bang totohanin ang kasal natin? Handa ka bang makasama ako habang buhay? Nakaluhod na tanong ni Atlas habang hawak ang singsing na matagal na nitong binili para kay Melin. Nasa silid sila ng kanilang anak. Si Maya ang witness sa proposal ng ama nito. Wala man itong muwang, pero mahahalata sa ngiti ng anak nila ang suporta at kasiyahan. Oo naman, Atlas. Magpapakasal ako sa'yo. Gawin natin totoo ang kasal natin. Mahal na mahal din kita. Makalipas ang 2 buwan, natupad na ang totoong kasal nila. Ang lola ni Melin ang naghatid sa kanya sa altar, habang ang kanyang kapatid namang si Marilyn ang kanyang maid of honor. Samantalang ang best man ni Atlas ay ang matalik nitong kaibigan na si Vince. Kahit tuluyan ng pinutol ni Atlas ang relasyon sa ama, pinadalhan pa rin nila ito ng imbitasyon. Ang ama lamang nitong hindi umattend sa kasal nila. Pangalawang kasal na to ni Atlas at Melin. Ngunit ngayon, sa harap ng altar, ay muli silang naging bago para sa isa't isa. 2 pusong muling naniwala sa pangakong walang hanggan. Sa bawat salitang binitiwan nila, ramdam ang lalim ng pag-ibig na hindi kayang gibain ng panahon, pagod o pagkukulang man, lalo na ng ibang tao.
3 taon na ang lumipas mula nang dumating si Melin sa mansyon bilang isang delivery rider. Dala ang isang parcel. Pero ang totoo, ang ipinadala ng tadhana ay siya mismo. Isang pekeng kasal para sa mana ang naging dahilan ng ugnayan nila ni Atlas. Pero sa gitna ng kasinungalingan, unti-unting sumibol ang katotohanan, ang tunay na pagmamahal. Mula sa isang kasunduang walang emosyon, naging isang tahanang may halakhak, yakap at pangalan ng 2 nilang anak, si Maya at si Andrea. Sa buong pagdadalang tao ni Melin kay Andrea, sa bawat gabing puno ng pagdududa o pangamba, si Atlas ang laging sandalan niya. Tahimik pero totoo. Hindi perpekto pero naroon palagi. Dito natutunan ni Melin na minsan, ang mga hindi mo pinlano, yun pa ang mga biyayang hindi mo kayang sukatin. Hindi mo kailangan ng engranding simula para magkaroon ng panghabang buhay na kwento. Minsan pala, isang peke lang ang simula, pero tunay ang pagwawakas. At sa pamilyang kanilang binuo, natagpuan nila ang pinakamahalagang tahanan. Hindi sa laki ng bahay, kundi sa tibok ng pusong natutong magmahal, magpatawad, at maniwala muli. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.